Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po muli itutunghay ng ating pong pagbasa. Para naman sa araw po ng Martes, Enero 14, taong 2025. Hahanguin po natin ang ating pagbasa sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 1, mga talatang 21 hanggang 28. Sa lungsod ng Capernaum sa araw ng pamamahinga, si Jesus ay pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal mula sa Diyos." Ngunit tiniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka. Lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral?" Nauutusan niya pati ang masamang espiritu at sinunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang atin pong pagsasadiwa o refleksyon ay hahangin natin sa Aklat ng Simbahay 2025. Kung atin pong mapapansin, ang ating Panginoong Yesus noong mga panahon na yon ay nagtuturo sa iba't ibang dako. Kung saan man siya ay mapadpad, saan man siya pumunta, walang sawang itinuturo niya ang patungkol sa paghahari ng ating Panginoon. At itong tagpo sa ating pagbasa, siya po ay nasa sinagoga. At habang siya ay bumabasa at nagtuturo ng mga salita ng Panginoon, sabi ng ating binasa, biglang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu. Tingnan ninyo. Saan po nakapasok ang taong inaalihan ng masamang espiritu? Sa sinagoga. Sinasabi po ng kasaysayan na ang sinagoga ay lugar na pinagdadausan ng gawain, ng prayer meeting. Lugar na pinagdadausan ng pangangaral at pagtuturo sa mga Hudyo. At nagiging paaralan sa mga bata kung hindi ito ginagamit ng mga matatandang Hudyo para sa pagtuturo ng mga aralin patungkol sa kautusan. At habang naroon ang Panginoon, hindi po masasabi. At habang naroon ang Panginoon nagtuturo ng salita ng Diyos, dumating din ang presensya ng masamang espiritu. Ang ibig sabihin, ang masamang espiritu man ay nakakapasok din sa mga sinagoga, nakakapasok din sa mga simbahan, sa mga chapel, sa mga lugar na pinagdadausan ng pagtitipon para sa gawain ng Panginoon. Tingnan po ninyo, hindi ligtas ang mga lugar sa masamang espiritu para hindi sila makapasok. Kaya lang sa atin pong pagbasa, makikita na ang kapangyarihan ni Jesus ay nangingibabaw sa masamang espiritu. Kaya nga ang sabi ng ating binasa ay pinagaling niya yung taong inaalihan ng masamang espiritu at bago umalis yung masamang espiritu ay pinapangisay muna yung tao bago niya tuluyang lisanin. So minsan, ang ating din palang buhay talagang napapakialaman ng masamang espiritu. Ang dapat lang na magawa natin ay huwag nating bigyan ng kapahintulutan ng kapangyarihan na mapangibabawan, napapakialaman ang ating buhay. Dapat ito ay napapalayas sa atin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Kaya yung mga tao noong mga panahon na yon, bumibilib na nga sila sa mga pagtuturo at pangangaral ng ating Panginoon na may kapangyarihan. Ang kanyang pangangaral ay may kapangyarihan, hindi katulad ng mga Pariseyo at Eskriba, mga tagapagturo ng kautusan ng panahon na yon. Mayroon ding kapangyarihan si Jesus laban sa gawa ng masamang espiritu. May kapangyarihan si Jesus sa pagpapalayas ng mga demonyo. Kaya yung mga tao ng panahon na yon, gulat na gulat. Ano ito? Bagong aral? Bakit? Naka-encounter na ba sila na may nagpapalayas na masamang espiritu? Wala pa. Siguro noong mga panahon na yun, amazed na amazed sila, manghang-mangha sila sapagkat si Jesus lamang ang may kapangyarihang makapagpalayas ng masamang espiritu sa isang tao. Kaya nga ang tanong nila, ano ito? Isang bagong aral na uutusan niya
pati ang masasamang espiritu, ay kaya din naman nating utusan yan ngayon sa ating kapanahunan. Basta't ang gagamitin natin ay ang makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Yesus at suko. Susunod sa atin ang masamang espiritu. At yung mga pangyayari at kaganapan ng mga panahon na yun, lumaganap, kumalat ngayon. Kaya si Jesus, kahit saan siya magpunta, siya pinagsasadya ng mga tao para makinig sa kanya, magpagaling sa kanya, at manikluhod na palayasin ang masamang espiritu na nanggagambala sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang pinakasusing salita sa atin pong pagninilay ngayon, dito sa atin pong Simbahay 2025, ay yung mga salitang kilala kita. Sino ang nagsasalita nito? Yung masamang espiritu ng mga panahon na yon. Sa panahon ngayon, marami na tayong mababasa sa social media na mga posts na may kinalaman sa paninindigan ng ibang tao tungkol sa buhay nila. Ang ilan sa mga ito ay may kinalaman sa kanilang pananampalataya tulad ng pray until something happens. Ito po yung push na atin pong nakikita at nababasa sa mga social media platform, PUSH. Ang ibig sabihin, push. Pray until something happens. I am spiritual but not religious. So, di ba? Minsan nakikita rin natin yan. At saka, hindi pala simba, pero may Diyos na kinikilala. Pero kaya ganun. Sabagay, maraming ang taong ganun, di ba? Meron sila mga ginagamit na quotation, mga kasabihan. Ano yon? Pray until something happens. I am spiritual but not religious. Meron ba ganun? At saka, hindi pala simba, pero may Diyos na kinikilala. Sa ating ebanghelyo, mababasa na pinagaling ni Jesus ang isang lalaking inalihan ng demonyo. Pero bago pa man ito mapaalis ng Panginoon, sinabi niya sa kanya, kilala kita. Di ba? Kilala pala ng mga demonyo ang ating Panginoon. Maraming tao ngayon sa ating kapanahunan hindi kinikilala. Hindi nila kinikilala ang ating Panginoong Yesus. Kaya nga, sa karangyaan, sa sobrang kayamanan, sa sobrang impluensya, dahil nagpapasasa at marangya ang buhay, tila baga parang nakalimutan na ang Panginoon. At meron pang isang lugar, kakabalita pa lang at hindi pa tapos ang balita sa ating kapanahunan, na merong isang MC na tinawag yung lugar na yun na Godless City. Diba? Kung ang kanilang lugar ay Godless City, ibig sabihin yung mga taong naroon ay godless din, godless society. Diba? Kaso, ang Diyos magpaparamdam sa atin na para bagang gusto niyang sabihin, meron ako, makapangyarihan ako, huwag niyo akong baliwalain. Ito ang gagawin ko sa inyo para mapansin niyo ako. Di ba? Doon sa kalamidad na nagaganap ngayon sa California, isang pagpapansin nyo ng ating Panginoon para sabihin ng mga tao, totoo palang may Diyos. Diyos lamang talaga makapagpipigil ng wildfire na yun. Isang ulan lang yun. Isang malakas na ulan lang pwedeng gawin ng ating Diyos. Maliban ang tao ay sumampalataya, manalig sa ating Diyos. Napatigil nga ng Panginoong Yesus yung malakas na hangin. Napatahimik nga ni Yesus yung malalaking alon, di ba? So may kapangyarihan ng ating Panginoon. Ang problema, maraming mga tao nga hindi nga kumikilala sa ating Panginoon. Marami sa atin ayaw magsimba. Marami sa atin ang naniniwala na sapat na ang dasal. Marami naman talagang ganun. Ano yon? Marami sa atin ang ayaw magsimba. Marami sa atin ang naniniwala na sapat na ang dasal. Ang mahalaga daw kasi kilala natin ang ating Panginoon. Hindi ganun. Hindi pwedeng kilala mo lang ang ating Panginoon. Ano yan? Parang presidente. Kilala mo yung presidente pero hindi ka kilala ng presidente. Bakit? Wala kayong ugnayan, wala kayong relasyon. Kaya yung benefits, yung pakinabang, yung impluensya, kung ano man yung meron sa presidente, hindi mo na i-enjoy. Sino nakaka-enjoy doon? Di yung kanyang mga kamag-anakan, mga mahal sa buhay, anak, apo, pinsan, kapatid. Bakit? May relasyon siya doon. Dapat ganun din tayo sa harapan ng ating Panginoon. Hindi lang natin siya dapat kilala. Dapat meron din tayong ugnayan at relasyon sa Kanya upang kung ano man yung nasa Kanya ay pakinabangan po natin, maranasan natin, makarating sa atin. Bakit? Siya yung ating ama tayo yung Kanyang anak. Kaya hindi sapat
Nakilala mo lang ang Diyos, dapat meron tayong ugnayan at relasyon sa ating Diyos. Pero, nakalimutan natin na mismong ang dyablo, kilala rin si Kristo. Tingnan ninyo. Yung mga dyablo nga, kilala rin si Kristo, kilala rin ang Diyos Tapos sasabihin mo, kilala mo rin ang Diyos, kilala mo rin si Kristo. Pero yung dyablo walang ugnayan at relasyon kay Kristo. Ikaw at ako na tayong tao, dapat magkaroon ng ugnayan at relasyon sa ating Diyos at sa Panginoong Jesucristo. Ang mahalaga daw kasi, kilala natin ang Panginoon, pero nakakalimutan natin na mismong ang mga dyablo, kilala rin si Kristo. Kaya naman ang tanong, sapat na ba talaga na may Diyos tayong kinikilala? Ako, ang sagot dyan, hindi po sapat. Sapagkat maraming mga taong kumikilala at kinikilala ang Diyos pero walang ugnayan at relasyon, walang pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Pag may kinikilala tayo, gumagawa rin tayo ng paraan para mas mapalalim ang ugnayan sa tao na yon. Totoo yun. Hindi pwedeng kilala mo at kinikilala mo lang. Dapat gumawa ka ng paraan para yung ugnayan ninyo sa taong yon na iyong kinikilala at kilala ay mapalalim. Paanong paraan? Nilalapit ka sa Kanya, makikipag-communicate ka sa Kanya, makikipag-conversasyon ka sa Kanya, magkakaroon ka ng relasyon at ugnayan sa taong yun, sa taong kinikilala mo, di ba? Ginagawa natin ang pagpapalalim ng ating relasyon at iniiwasan ang mapagpasira o magpapasira nito. Pinapalalim yung ating ugnayan at relasyon doon sa taong ating kinikilala at hindi tayo gagawa ng anumang dahilan na ikasisira ng ating ugnayan at magandang relasyon doon sa taong kinikilala natin. Ganon din sa ating Panginoon. Pagkatapos nating mapalalim ang ugnayan at pagkilala at ang relasyon natin sa ating Panginoon, dapat iingatan natin na masira yung ugnayan at relasyon natin sa ating Panginoon. Huwag tayong gagawa ng anumang ikasisira. Ang pagkilanlan sa Diyos ay may kaakibat na ganitong tungkulin. Hindi tunay ang pagkakilanlan sa Diyos kung hindi napalalalim ang ugnayan sa Kanya. Paano ba natin mapapalalim ang ugnayan natin sa ating Panginoon? Di bulay-bulayin natin ang Kanyang mga salita. Basahin ang Kanyang mga aral. Sundin at isagawa kung ano man yung iniuutos ng Kanyang mga aral sapagkat hindi pwedeng sumasampalataya tayo pero wala naman tayong action, wala naman tayong pagkilos, wala naman tayong pagsasagawa at pagsasabuhay. Hindi natin pwedeng sabihin na minamahal natin ang Diyos, hindi naman natin minamahal ang ating kapwa, hindi natin inaabutan ng tulong ang ating kapwa, hindi natin nililingap ang ating kapwa, sapagkat ang tunay na kumikilala at nagpapalalim ng ugnayan at relasyon sa Panginoon ay nagsasagawa at tumutupad ng Kanyang mga aral at mga utos, tumutupad ng Kanyang mga ipinapagawa na alituntunin sa ating buhay. Kaya nga ipakita sa konkretong paraan, araw-araw ang pagpapahalaga sa Diyos. So napapakita natin yung pagpapalalim natin ng ugnayan sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pang-araw-araw na pagpapahalaga sa Panginoon. Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon. Huwag nating kaligtaan ang magbasa at magbulay ng Kanyang mga aral at salita. Huwag nating kaligtaan ang makipag-communicate sa Kanya, makipag-communion sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin at personal na pakikipag-usap sa ating Panginoon. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ito po yung ating mabuting balita para sa araw po ng Martes, Enero 14, taong 2025 na hinango sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 1, talata 21 hanggang 28. Ang akin lamang pong palaging masasabi, hayaan natin na ang Diyos ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. Bye-bye and I love you with the love of the Lord. God bless sa atin pong lahat. Thank you, God, for everything.